Maganda at puno ng pag-asang araw sa ating lahat mga ka-VBS. Ako si Miss V at nagbabalik tayo dito sa Voice and Vision Stories upang magbahagi ng isa na namang kwento na tiyak na magpapalundag sa inyong mga puso. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang batas na hindi lang basta batas, kundi isang katuparan ng matagal nating pangarap. Isang tunay na pag-asa para sa ating mga magsasaka. Alam ko mga ka-VBS na marami sa inyo ang lumaki na kabalikat ang hamon ng pagiging magsasaka. Araw-araw sinasalubong ninyo ang sikat ng araw, nakikipaglaban sa init at ulan. Lahat para lang may maani at matagal nang naging bahagi ng laban na yan ang utang sa lupa. Sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program, nabigyan kayo ng lupang sinasaka pero may kasamang mabigat na obligasyon, ang buwan ng amortization o hulog sa gobyerno. Hindi madali, lalo na kapag dumarating ang bagyo, tagtuyot o anumang kalamidad. Parang isang malaking bato sa inyong mga balikat. Pero ang mga ganong kwento ng paghihirap ay nagtatapos na dahil sa wakas, dumating na ang liwanag. Meron na tayong New Agrarian Emancipation Act o Republic Act 11953. Sa bisa ng batas na ito mga ka-VBS, ang mga utang ninyo sa lupa pati ng interes at iba pang bayarin ay kinondo na. Ibig sabihin, wala na kayong kailangang bayaran. Libre na ang lupa. Imagine, halos 610,000 agrarian reform beneficiaries ang makikinabang dito. Mahigit 1.17 million hectares ng lupa ang malilibre. Hindi ba't nakakatuwa? Parang sinasabi ng gobyerno, maraming salamat sa inyong pagod at sakripisyo. Para sa inyo ang lupang ito, buong-buo at walang utang. Panahon na upang ang ating mga magsasaka na silang nagpapakahirap araw-araw upang lagyan ng pagkain ang mga hapagkainan ng ating mga tahanan ay mabigyan ng atensyon at pagpupugay na akma sa kanilang kontribusyon sa ating bayan. Hinihimok ko rin ang ating mga agrarian reform beneficiaries na patuloy na alagaan at payabungin ang ating mga sakahan. Ngayon, syempre, ang tanong nating lahat ay, paano ko malalaman kung kasama ako dyan? Simple lang ang sagot mga ka-VBS. Otomatiko na itong ibibigay sa lahat ng agrarian reform beneficiaries na may utang sa lupa sa ilalim ng CARP at nakatala sa Land Bank of the Philippines. Hindi na ninyo kailangan mag-apply pa o maglakad ng kung ano-ano. Ang proseso ay nagsimula na. Unti-unti nang ibinibigay ang mga certificates of condonation o Certificate of Condonation of Agrarian Reform Debt. Sa certificate na ito, nakasaad na wala na kayong utang. Ang kailangan nyo lang gawin ay maghintay sa anunsyo mula sa Department of Agrarian Reform o DAR sa inyong mga lugar. Sila ang mangunguna sa pamamahagi nito at sila rin ang magpapaliwanag ng buong proseso. Kung may tanong kayo, huwag mag-atubiling lumapit sa pinakamalapit na DAR office sa inyong probinsya o munisipalidad. Pero hindi pa dyan natatapos ang kwento. Alam nyo ba, kasabay ng batas na ito ay ang support to parcelization of lands for individual titling o mas kilala sa tawag na split project. Dati, marami sa inyo ang may titulo na collective. Ibig sabihin, nakapangalan sa isang grupo. Ngunit sa split project, pipira-pirasuhin yan para sa bawat isa sa inyo ay magkakaroon ng sarili at individual na titulo. Bakit mahalagang individual na titulo? Tunay na pagmamay-ari. Hawak mo ang sarili mong titulo, mas klaro ang hangganan ng lupa mo at wala nang pagdududa kung sino ang tunay na may-ari. Madaling ipamana. Kapag nagkaroon ka ng sariling titulo, mas madali mong maipapamana ang iyong pinaghirapan sa iyong mga anak. At sa susunod na henerasyon, ang pagod mo ay magiging pamana ng pag-asa. Mas madaling pagkuha ng pautang. Ang individual na titulo ay magsisilbing matibay na collateral kapag kailangan ninyong kumuha ng loan sa bangko o kooperatiba. Ito ay magbubukas ng pinto sa mga bagong oportunidad para palaguin ang inyong negosyo sa pagsasaka.
Mga ka-VBS, ito na ang katuparan na matagal na nating pangarap. Ang New Agrarian Emancipation Act at ang Split Project ay hindi lang basta mga programa. Ito ay isang tiwala na ibinibigay sa atin. Tiwala na kayang-kaya nating paunlarin ang ating mga lupa. Tiwala na kayang-kaya nating magkaroon ng mas magandang buhay para sa ating mga pamilya. Kaya gamitin natin ang bagong kalayaang ito. Gamitin natin ang bagong pag-asa na ito upang mas pagyamanin ang ating mga bukirin. Magtanim tayo ng hindi lang mais o palay, kundi magtanim din tayo ng pangarap. Paluguin natin ang ating mga pamilya at ang ating komunidad. Sabay-sabay nating patunayan na ang mga magsasakang Pilipino ay tunay na sandigan ng ating bayan. Kung na-inspire kayo sa kwentong ito mga ka-VBS at gusto nyo pang matuto tungkol sa mga batas, programa at kwentong magbibigay lakas sa ating mga magsasaka, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. Pindutin nyo na rin ang bell icon para updated kayo sa aming mga bagong uploads at mag-comment na rin sa ibaba kung anong topic pa ang gusto ninyong pag-usapan natin. Maraming salamat po at hanggang sa muli.